Hello! Minsan ba habang nakatingin ka sa mga bituin o sa lawak ng karagatan, naitanong mo sa sarili mo yung mga malalalim na tanong sa buhay? Well, ngayon yan mismo ang siyasayatin natin at ang gagamitin nating gabay, ang Biblia. Tara, umpisahan na natin. Ito ata yung isa sa mga pinakaunang tanong na kumapasok sa isip natin, di ba? Kapag nakakita ka ng isang napakagandang tanawin, parang automatic na mapapaisip ka, teka, sino kaya ang may gawa ng lahat ng to? Saan ito nanggaling? Tapos, di ba kasunod nun, mapapatingin ka naman sa sarili mo. Sa dami-dami ng tao sa mundo, bakit ako nandito? Ano ang purpose ko? May mas malalim bang dahilan kung bakit ako nabubuhay? At alam nyo, lahat ng tanong na yan dito talaga humahantong. Sino nga ba ang Diyos? Kasi kung may manlilikha, sino siya? Ano ang katangian niya? Ito yung mga misteryong susubukan nating bigyan ng linaw ngayon. Okay, so para masagot natin yung mga malalaking tanong na yan, syempre kailangan natin ng isang mapagkakatiwalaang gabay. Dito sa ating pag-aaral, ang Biblia ang magiging basehan natin. Titingnan natin kung ano mismo ang sinasabi nito tungkol sa simula ng lahat. At heto na, sa pinakaunang bersikulo pa lang ng buong Biblia, may diretsong sagot na agad, walang paligoy-ligoy, malinaw na sinasabi rito na ang Diyos ang nasa likod ng paglikha ng langit at lupa. Ito, kumbaga, ang pundasyon ng lahat ng ating pag-uusapan. Okay, so nasagot na natin yung sino. Pero hindi pa tayo tapos dyan. Kasi ang kasunod na tanong dyan ay, sino ba talaga itong Diyos na ito? Dito natin alamin ang isang napaka-interesanteng konsepto na inihahayag ng Biblia tungkol sa kanyang pagkatao. Ayon sa kasulatan, bagamat may iisang Diyos lang, siya ay umiiral sa tatlong persona. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, na mas kilala natin bilang si Jesucristo, at ang banal na Espiritu. At ang nakakamangha, silang tatlo ay magkakasamang kumilos sa paglikha. Ito yung isang detalye na baka magulat kayo, si Jesus, bago pa man siya pumarito sa lupa bilang tao, kasama na pala siya sa paglikha. Sinasabi dito na sa pamamagitan niya ginawa ang sanlibutan. Nagpapakita lang ito kung gaano siya kahalaga mula pa sa umpisa. At hindi lang ang Ama at ang Anak. Kung babalik tayo sa Genesis, sa simula pa lang, nandoon na rin ang Espiritu ng Diyos, sabi sumasa ibabaw ng tubig. So kumpleto sila, ang Ama, Anak at Espiritu, sa dakilang gawaing ito. Alam ko, medyo mahirap siyang i-imagine, di ba? Isang Diyos, pero tatlong persona. Para mas madali, isipin nyo na lang ang isang lubid. Sa unang tingin, isa lang siyang buong lubid. Pero kung susuriin mo, binubuo pala yan ng tatlong magkakapulupot na hibla. Ganon daw kumbaga ang paglalarawan sa pagka-Diyos. Magkakahiwalay na persona, pero iisang Diyos. Sige, ngayong alam na natin kung sino ang lumikha, ang tanong naman ngayon, paano? Anong paraan ang ginamit niya para mabuo ang lahat ng nakikita natin? Yan ang aalamin natin sa susunod na bahagi. Paano nga ba mula sa wala ay biglang nagkaroon ng meron? Grabe pag iniisip mo, di ba? Isang napakalaking hiwaga. Ano kaya ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? At ito ang sagot. Ang simple, pero ang bigat ng ibig sabihin. Nagsalita lang ang Diyos. Sa pamamagitan lang ng kanyang salita, ng kanyang utos, ang lahat ay biglang lumitaw. Hindi niya kailangan ng kahit anong materyales. Yung salita niya, sapat na. Ganun siya kalakas. At tingnan niyo ang lawak ng kanyang ginawa sa pamamagitan lang ng pagsasalita. Mula sa mga halaman sa lupa, sa iba't ibang uri ng hayop, hanggang sa araw, buwan at mga bituin sa kalawakan. At syempre, tayo, ang tao. Lahat yan nagmula sa kanyang makapangyarihang salita. Pagdating sa tao, dito natin makikita yung isang malaking pagkakaiba sa sinasabi ng Biblia. May mga teorya kasi na nagsasabi na ang tao ay dahan-dahang nag-evolve mula sa ibang nilalang. Pero sa kabilang banda, ang sinasabi ng Genesis, ang tao ay espesyal. Nilikha tayo ng direkta ayon mismo sa larawan ng Diyos. So, dahil espesyal ang pagkakalikha sa atin, ayon sa larawan ng Diyos, may kasunod na napakahalagang tanong. Ano ngayon ang ibig sabihin niyan para sa atin? Kung ganon, ano ba ang ating tungkulin bilang mga nilalang niya? Ito yung huling bahagi na titingnan natin. May isang mahalagang paalala mula sa aklat ng Ecclesiastes. Alalahanin daw natin ang ating malilikha. Yung salitang alalahanin dito ay hindi lang basta pag-iisip. Ang ibig sabihin niyan ay kilalanin, siya at isabuhay yung katotohanan na siya ang pinagmulan natin.
At may diin na gawin ito habang bata pa, habang hinuhubog pa ang ating pagkatao. So ang pinaka-logic nito ay ito. Kung ang Diyos ang lumikha sa atin, parang siya ang may hawak ng user's manual ng buhay natin, di ba? Alam niya kung ano ang pinakamabuti sa atin. Kaya natural lang na ang inaasahan niyang tugon mula sa atin ay pagsunod at buong pagtitiwala sa Kanya. At ito na siguro ang pinakasummary ng lahat. Ang buong katungkulan daw ng tao ay matakot sa Diyos, na ang ibig sabihin ay magkaroon ng malalim na paggalang sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. Ayon sa Biblia, dito umiikot ang isang buhay na may tunay na kabuluhan. So, dito nagtatapos ang ating pagsisiyasat. Pagkatapos na nating makita kung sino ang maning likha at kung paano niya ginawa ang lahat, ang tanong na ito ay para na sa bawat isa sa atin. Personal na desisyon ito. Magpapasya ka ba ngayon na kilalanin at sundin ang Diyos sa lumalang sa'yo? Ang sagot, nasa iyo na.